nanonood sa trend. Pero siguro pwede rin, post natin sa TikTok, what is salvation? That is through Jesus. And okay ba yun sa production team? Na meron kayong question how long are you in biyaya ng Diyos? Pwede ba sa susunod na question, what is your salvation for you? Amen. Para si Jesus ang maitaas. Para si Jesus ang makilala ng mga kabataan na ngayon, ang kilala lamang ay puro mga video at mga media influencer. Amen. Let us put our confidence again in Jesus Christ. Amen. Ibalik natin sa ating Panginoong Jesus. Huwag nating kalimutan. Pag ako kanina nagde-devotion pag umaga, ang simple ng buhay noon. Sa mga laro. Dati nga brick game lang mga kabataan, daming alam na mga game. Sino nag-brick game dito? Ayan, yung Sister Rowena, di ba? Tapos, sino may family computer? Pag may family computer, mayaman. Sino dito? Sister Rowena din. Nakakaluwag sa buhay yan, ng panahon yun. Pero kami walang ganun. Uso lang pala, mga tumbang presong laro. Ayan, mga taya-taya, di ba? Sister Dana, taya-tayaan. Patintero. Simple ang buhay noon. Ay ngayon ang buhay ng kabataan ngayon, milk tea. Starbucks SB. Magkano yun? 150. 200 pesos. At kami Barako, kami, nung panahon ko, Sunny Orange. Isang patak, kaya ang buong. Buong mag-anak. Ayan, galing naman ang rhyme. Di ba po, yung Sunny Orange, makakatikim lang ako ng pagsweldo ng tatay ko. Pero ngayon, milk tea, 150 pesos, okay lang sa mga kabata, 100. Di ba? Simple ang buhay noon. Pero ngayon, dahil sa mabilis ang panahon, nakakalimutan natin ang mga pinagmumulan ng lahat ng ating nararanasan ngayon. Amen? Yung mga kabataan, yung mga nanay ngayon, they are confident kapag may pera. Tama? Real talk tayo ngayon May confident ka, lumabas ka, pag may pera ang wallet mo. Ay, nakita ko sa Facebook, sabi nung nanay, anak, dinagdagan ko na yung baon mo. Pagbukas ng anak, pandesal na sa loob ng wallet. At least may laman yung wallet. Dinagdagan ng pandesal. Amen. You are still confident na hindi ka magugutom. Amen. Because you know that the God will provide for you, God will sustain you, and God will give whatever you ask in Him in prayer. Amen. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Ganyan ang mga nasa biyaya ng Diyos. Nagagala kahit isang pandesal lang ang breakfast kaninang umaga. Nagagala kahit sinausaw sa kape ang pandesal kaninang umaga. Amen. Kasi Sister Jo, wala nang ngipin. Okay. Ayan. We need to put our confidence back again in Jesus Christ. Amen. Balik tayo sa ating binasa. Napapalayo na ako. Ayan. Philippians 3. Sino po ang nagsulat nito? Si Pablo. Alam natin kung sino si Pablo. He is the persecutor of all the Christians back then. Amen. Sabi ni Pablo, kung payabangan, ano ko lang po ipaparaphrase ko. Sabi niya, kung payabangan lang naman sa flesh, kung confidence in the flesh ang usapan natin, marami akong pwedeng isabihin sa inyo. Amen. But I lost everything, but I gained Christ. Amen. Bagamat nawala sa akin yung lahat ng mga pinagmamalaki ko, pero ngayon ang pinagmamalaki yung iisa lamang, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Napakaganda nun, no? Sabi niya, I have so many things to be proud of. Unang-una, anong sabi niya doon? Sabi niya doon sa verse 5. Sabi niya, I am circumcised on the 8th day. Noon kasi, ang batas ng Diyos, kailangan tuliin na agad. Pagkapanganak, ano po? Amen. Oo, labanan ng tulian ko. Bakasyon pa naman. So, kalalaki yan. Okay lang yan, huwag kayong mahiya. Ayan, sabi ni Pablo, I am circumcised. So, ibig sabihin, sumunod siya dun sa patakaran ng ating Panginoon. Ano pa ang pangalawang pinagmamalaki ni Pablo? Sabi niya, of the people of Israel, I am of the tribe of Benjamin.
So, ibig sabihin, galing siya dun sa tribo ni Benjamin. So, ano ba yung tribo ni Benjamin? Ito po ang tinatawag na sabi noon, sabi sa aral, ang tribo ni Benjamin, nandun po kinuha o dun nanggagaling lahat ng mga hari noon. So, ibig sabihin, maganda tong angkan na to kasi dito pala pinipili lahat ng nagiging hari. Amen? Ang sabi pa niya, I'm also a Hebrew of Hebrews. Ibig sabihin, my parents are Israelites. So, Hudyo ang aking mga magulang. Amen? So, marami siyang pinagmamalaki. Sabi pa niya, in regard to the law, a Pharisee. A Pharisee. So, siya po ay isang estudyante at matalinong estudyante ni Gamaliel. Amen? Parang top 1. Yan, matalino siya. Alam niya kung ano yung mga law. Alam niya yung mga katuruan. So, maalam ni Pablo, meron siya ipagmamalaki sa sarili niya kung titignan niya yung kanyang sarili. If he will just put the confidence in his flesh, ay walang makakatalo sa akin. Amen? Mayabang ako. Marami ako ipagmamalaki. Amen? Ano pang sabi niya? I persecute the church. Amen? Ay, sino nakatalo sa akin? I persecuted all the Christian. Lahat takot sa akin eh. Amen? Kung meron lang siyang ipagmamalaki, lahat kayo takot sa akin. Wala kayong ilalaban sa akin, sabi ni Pablo. Ano pang sabi niya? And as for the righteousness based on the law, faultless. So he was faultless. If he just put his confidence on his flesh, he was faultless. Minsan ganyan tayo, no? Akala natin tayo lang yung tama. Akala natin tayo yung magaling. Akala lang natin tayo yung kailangan ng kapwa mo. Ikaw lang ang pag-asa ng kapwa mo. Amen? Pero kapag patuloy kang lumalakad dun sa ganong kaisipan, ikaw ay mapapahamak. Amen? Ikaw ay mapapahamak. But if you surrender your life to God and you put your confidence in Jesus, your purpose will be fulfilled. Amen? God will use you if you just put your confidence in Him. God will use you to be a blessing to others if you will just put your confidence in Jesus. Bagamat may mga weakness, mahirap po lumakad sa labanan kapag ang tinitingnan mo ang iyong kahinaan. Amen? Kapag ikaw tinitingnan mo, hindi ko kaya to, may pagsubok akong malaki. Hindi mo talaga kakayanin. Pero kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesus, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kanina umaga sabi ng asawa ko, oh, ingat-ingat ka. Huwag ka masyadong bobomba sa preaching. Baka mga nakanin. Hindi natin masabi. Kasi, alam mo yung excitement to proclaim, to declare that I am confident because I have Jesus. Amen. I am confident to preach. I am confident to tell you the word of God because I know that Jesus is in me. Ganon din po kayo. Di ba, pagpasok niyo pa lang dito, confident ka, taas noo. Ay, paglalakad pa lang ni Sister Imelda, daig pa ang Miss Universe 19. Forgotten. Amen. You are too confident with yourself because you know that you have that Jesus. You have that sweet Jesus in your life. Amen. Napakaganda mabuhay kapag kasama natin na ating Panginoong Hesus. Dumaan po ako sa labanan. Iba tong pregnancy na to. Pang-apat ko po ito para sa mga hindi nakakaalam. Grabe po itong pregnancy na ito. Ibang journey po ang aking nilalakaran. Pero dahil kasama ko ang ating Panginoong Hesus, pinadadali niya ang lahat para po sa atin. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Amen. When you are confident, ano sabi dito? What is confidence? Ay, kanina pa natin pinag-uusapan. Ano ba yung confidence, Sister Jen? Ayan, sabi po ni Google, the feeling or belief that one can rely on someone or something, or fear, or trust. Ayan, you have trust. You put your confidence, so ibig sabihin, nagtitiwala ka sa kanya or to someone. Katulad ng inuupuan nyo, you are confident,
Masarap umupo dyan sa inuupuan nyo dahil bukod sa bagong plancha, salamat po sa ushering team ha. Kailan po kayo nagplancha, Sister Grace? Last week po. Bagong plancha, malinis, bagong laba. Bukod sa bagong laba at bagong plancha ang inuupuan nyo, you are confident na matibay yung upuan nyo. Kaya relax kayo. Amen? Kaya masarap ang upo nyo. It's the same thing. If you put your confidence in Jesus, relax ka lang. Amen? Masarap ang tulog mo. Amen? Maganda ang ngiti mo paggising mo sa umaga. Dahil alam mo, ang pinagtitiwalaan mo, ang ating Diyos na mahal ka. Amen? Alam mo na pinagtitiwalaan mo, ang Diyos na laging nakatingin sa iyo, ang Diyos na laging nagbabantay po sa atin. Amen? Ang sabi pa, in what will you be confident of? Yan, katulad ng sabi ko kanina, some of us, siguro ang pinagtitiwalaan natin, yung ating sweldo, kinsenas, katapusan. Yan. Minsan pinagtitiwalaan natin ang ating anak, ang ating trabaho, ang ating mga magulang. Amen. In confidence, you got to have character. Amen. Kapag confident ka, kailangan nakikita din sa mukha mo. Amen. Kapag confident ka, kailangan nakikita din sa pagkilos at paggawa mo at pagsasalita mo. Amen. Merong isang kwento, alam na natin to. The story of Peter. When Peter saw Jesus walking in the water, kita ng mga alagad, si Jesus, di ba? Naglalakad sa tubig. Noon na natakot sila. Akala nila ghost. Tapos sabi ni Pedro, Panginoon, hayaan mo akong makalakad dyan. Sabi ni Jesus, come. Lumapit ka. So anong ginawa ni Pedro? Lumakad po ba siya? Yes, he stepped out from the boat and then he walked in the water. Pero nung siya'y naglalakad sa tubig, naramdaman niya yung malakas na hangin. So natakot siya na bigla siyang lumubog. Amen. Bigla siyang lumubog. Ano sabi ni Jesus? You of little faith. Amen. Kapag po tayo nilagay na natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, hindi na po tayo dapat atras abante. Kailangan nagpapatuloy tayo sa paghakbang na alam natin na makakarating tayo dun sa dulo ng ating labanan. Amen. And when we fail, ito naman po ang maganda. When we fail, Jesus will take our hand and He will lift us up. Amen. Nung nahulog si Pedro, tinulungan ni Jesus. Sinamahan niya hanggang makabalik sa bangka. And that is putting your confidence in Jesus. Amen. Pagtiwalaan mo na kahit ilang beses kang nadadapa, ilang beses kang nag-fail in your faith, Jesus is still at the back of you and ready to support you, ready to hug you, ready to wipe all your tears. Amen. Na si Jesus laging nandyan sa ating tabi, sa ating likuran, sa ating harapan, na hindi ka niya pababayaan. Amen. Hindi ka niya iiwan hanggat ikaw ay makaranas ng katagumpayan. Amen. Palakpakan niyo nga po ang ating Panginoon. Di ba't napakaganda when we put our confidence in Jesus? Napakaganda kapag nararanasan natin. Kailangan mo kasing maranasan muli. Kailangan mo kasing maramdaman muli yung confidence that you have in Jesus. What is that confidence? That faith. Amen. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So your confidence plus faith, there is the manifestation of God's miracle. Amen. Kapag magtiwala ka sa ating Panginoon, nandun na ang pananalig mo sa ating Panginoon, mararanasan po natin ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Isa pa, where do you put your confidence? Is it in the right place? Amen. Isang beses, yung asawa ko naghahanap ng kanyang wedding ring. Hindi niya makita. So, siyempre, mapapaisip ka, ba't mo kasi tinatanggal? O, joke lang yun. Kwentong ko lang yun. Sabi niya, so nakita mo ba yung wedding ring ko at saka yung relo, magkasama lang yun. Hindi ko alam, Daddy. Sabi niya, hindi ko makita yung wedding ring. May issue ng pag-aawayan to. Wedding ring, hindi mo makita? Ano ang katibayan na tayo'y kasal? Pero hindi.
Dahil alam ko, I am confident that my husband loves me. Even though I don't see his wedding ring, I know that I am his and he is mine. Amen. Amen. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nakikita. Pero sabi na lang niya, magpapakasal na lang tayo ulit at bibili tayo ng bago wedding ring. Sabi ko, tama na, baka mag-honeymoon na naman ulit, may panglima na. Bumili ka na lang ng wedding ring. Ayan. Diba? Even though you do not see it, hindi ko na nakita, hindi na niya makita. Siguro mahigit, daddy, no? May 1 taon na yata. Mahigit, opo. May 1 taon na. But, hindi po nababawasan yung confidence ko sa sarili ko na mahal ako ng asawa ko. Amen? That, may ebidensya ba? Sa may turo, Sister Mel, may ebidensya. Yes, di ba? It is same thing. Even though you do not see Jesus, but you know that you are His and He is yours. Amen? If you put your confidence in Jesus, Jesus is yours. You know who you are in Christ. Amen? May kata, di ba? I know who I am. I am yours. I am yours. Amen? Kahit hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, tumutugon ng Diyos, tumutugon siya sa bawat panalangin mo, alam mong mahal ka ng ating Panginoon. And you are confident in Christ. Amen? Ayan, nag-iisip na sila. O, tatanong na si Brother Harney, sabi ni Kuya Ber, Brad, may alam akong gawaan ng wedding ring. Baka kasi ayan. Di ba po, kapag ramdam mo na mahal ka ng Diyos, you are confident each day, sa bawat pagising mo, that every gising is a blessing. Amen? Na bawat pagising po natin, alam natin, sasamahan tayo ng ating Panginoon eh. Kahit alam mo, mayroon ka ng due date. Alam mo, may disconnection ka ng Meralco na yan. Bakit kasi aircon pa kayo ng aircon? Ayan, laki tuloy ng Meralco nyo. Pero alam mo, you are confident na mababayaran mo yan dahil sa pagtustos ng ating Panginoon. Amen? Masaya po. Masaya magtiwala sa Diyos. Amen? Napakaligaya magtiwala sa Diyos dahil nakikita at nararanasan po natin at maraming patotoo ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen? In Him we move. In Him we live. In Him we have our being. Amen. Sa ating Panginoong Hesus lang iikot ang ating buhay. Amen. If we put our confidence in Him, hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. At hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon. Amen, Sister Vilma? Diba? Why are you so confident in teaching the little children? Because alam mo, yung ginagawa mo ay para sa Panginoon. Ang ginagawa mo ay para sa kabutihan ng mga batang ito at makilala nila ang ating Panginoon. Amen. Kailangan maunawaan ng mga maliliit na batang yan na ang buhay nila ay nakalaan dapat sa ating Panginoon. That they live each day with the glory of God, by the grace of God, by the love of Jesus. Amen. Kailangan maunawaan ng mga kabataan natin yun. At ng mga anak natin na nag-iisip bata minsan. Kailangan maunawaan din nila na si Jesus kailanman hindi sila pababayaan. Na kahit ganyan na yung edad mo, si Jesus pa rin ang maging best friend mo. Amen. Dahil si Jesus, He will never fail you. If we put our confidence in people, madidisappoint tayo eh. Minsan tinitignan natin yung taong ito, parang feeling mo siya na yung example mo sa buhay mo. Pero may nakita ka sa kanya isang kahinaan, so parang nag-ano ka na. Ay, bakit ganun? Siya pa naman ang nilook up ko. Pero bakit ganito siya? Bakit ganito siya? So, madidisappoint ka. Mawawala yung confidence mo sa kanya. Mawawala yung pag-asa mo. Akala mo siya ang babago ng buhay niyo. Pero dahil nga, ang tao ay may kahinaan, he will fail you. Amen. Pero kapag nilagay mo, nilagak mo ang pagtitiwala natin sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang regalo ng Diyos sa iyo. Amen. Buhay na walang hanggan, an everlasting life
ang pinapangako ng Diyos para po sa atin. If we will just put our confidence in Jesus. Amen. Don't give up. Ayan. Do not give up God just because people in the church let you down. Minsan may ganito po, no? Ang sakit minsan. Kapag mga tao pa sa simbahan, yung akala na, yung ating inaasahan, pero hindi nila nagampanan yung ating inaasahan. So, sometimes you tend to give up on God. Alis na ako dun sa simbahang yun. Alis na ako sa pananampalatayang yun. Kasi, itong taon to, sabi niya, Kristiyano siya. Sabi niya, tutulungan niya ako. Hindi naman niya ako tinutulungan. Kaya tayo mapapahamak kapag sa tao tayo nagtiwala. Amen. Wag na wag po tayo magtitiwala sa tao. Do not put your confidence in your leaders, sa mga tagapanguna sa simbahan. But there's a difference. Ito po ha. There is a difference of putting your confidence in those leaders and respecting those leaders. Naunawaan natin? May kaibahan yun ha. Even though hindi po siya yung inaasahan, hindi na siya yung pag-asa mo, pero kailangan mo pa rin siyang igalang. Amen? Nag-gets po ba natin yun? Yung mga leaders po natin sa simbahan, bagamat may mga weaknesses, may mga kahinaan po, but we should respect them because we never know what battles they were in bago nila natagpuan, bago sila inilagay ng Diyos sa ganong posisyon. Amen? Maraming laban ang pinagdaanan yan. Marami din niya makasakitan at mga kaluhang naubos. Amen. Kaya you should respect. Sa mga kabataan natin, sometimes I observe this. Huwag niyong lalampas-lampasan lang yung mga manggagawa at mga lingkod ng ating Panginoon. Minsan nadaan mga, sila Pastor Magda or sila Pastor King, tapos dadaan ka, mag-hi ka naman po, hello po, good morning po, lampasan Ano po? Kailangan malagay sa atin yung ma-instill po sa atin yung respect. I'm not asking for you put your confidence in me or in Pastor Magda or Pastor King, but you should respect us as your elders. Amen. Kailangan the leaders, the prayer warriors, the workers, the ushers, everyone, lahat ng manggagawa dito sa simbahan, kailangan batiin naman po natin. Huwag po nating lampasan. Amen. Igalang, mahalin ang bawat isa. Dahil ayun ang bunga ng banal na Espiritu, ang pagmamahalan, pag-iibigan po natin sa bawat isa. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Sige. Ilabas nyo. Sige, tuloy nyo po yung palakpak nyo. Ayan. Medyo nahihiya pa Ayan. Sometimes we are full of ourselves. Our confidence in the flesh comes out. Our judgment and assessment is based on external observation. Ayan, minsan we tend to judge others and to assess others based on their outside appearances, based on their, minsan nagiging emosyon, kung paano nila i-handle ang mga sitwasyon. Amen. Hindi po tayo pwedeng maging judge. There is only one judge. Amen. That is God. Amen. Kaya minsan nawawala yung confidence mo kasi nga, gina-judge mo, kino-compare mo ang bawat isa. Kaka-compare mo sa bawat isa, compare mo yung sarili mo sa kanya. Bakit dapat ganito? Kasi bakit siya hindi niya ginawa yun? Kaka-compare mo ng ganoon, ang tingin mo na sa sarili mo, masyado ka ng mataas. Masyado ka ng magaling. Amen. And that is dangerous. Diba po, Pastora Magda? That is dangerous kapag ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang ang magaling. Amen. Do not compare. Do not ever compare yourself into others. Amen. Huwag na po natin hayang malason tayo ng pagkukumpara natin yung buhay mo. Lalo na po yung Facebook na yan. Nakakamatay. Amen. Nakakamatay po, lalo na kapag nakita mo sa Facebook, ang buhay niya ay maayos na, pero ikaw ay hindi pa.
May kanya-kanya pong panahon ng Diyos para ikaw ay pagpalain. May kanya-kanyang panahon ng Diyos na para mapanalunan mo yung labanan na meron ka ngayon. Amen? May kanya-kanyang kaparaanan ng ating Panginoon. God did not, di ba si Moses and the Israelites, nung sila po ay, they exit from the Egypt, nung nakarating sila dun sa may end of the road, nasa Red Sea na sila. Hindi na mainalis ng Diyos yung Red Sea. But God made a way to split the Red Sea. Amen? Kaya kapag ikaw sa buhay mo, feeling mo walang-wala ka ng tatakbuhan, walang-wala nang mangyayari sa'yo, if you know that you are at the end of the road, God will split your Red Sea. Gagawa ang Diyos ng kaparaanan para ikaw ay makatawid doon sa dulo at maging matagumpay sa iyong labanan. Amen. We have our own Red Sea. May kanya-kanya po tayong Red Sea ng buhay natin. Ngayon sa kalusugan, feeling mo hindi ka nagagaling. Pero gagawa ang Diyos, kikilos ang ating Panginoon para maranasan mo ang tunay na kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Amen. Marami po tayong labanan. Marami tayong, katulad din tayo ni Pedro eh. Kapag nakita natin na malakas na hangin, may mga bagyo, lulubog tayo eh. Pero hindi tayo pababayaan natin, Panginoon Jesus. Tutulungan ka niya, iaangat ka niya, yayakapin ka ng ating Panginoon Jesus. Amen. That is if we put our confidence in Jesus. Amen. Put our confidence in Jesus. Minsan pa, sasabihin pa natin, pagko-compare natin, sino bang maalab sa simbahan? Sino ang hindi? Walang makakapagsabi. Because hindi mo alam kapag nasa bahay yan, yan pala, 24 oras na nanalangin. Amen. Sa simbahan, ikaw ay puspos. Tapos nakita mo yung katabi mo, hindi man lang siya umiiyak, hindi man lang siya nagtatas ng kamay. You never know. Baka sa buong linggo, ayan ay umiiyak at dumudulog sa ating Panginoon. Kaya don't judge. Huwag mo nating susukatin ang kaalaban ng bawat isa. Only God knows. Amen. Only ang Diyos lamang nakakaalam kung sino ang maalab at hindi. Pag nagliliyab na yan, baka maalab na yan. Ayan, di ba? Baka mainit na yan. Hipuin mo. Yung katabi mo, ay, nag-aalam na, sister. Yung pala, nilalagnat. Ayan, diba? Ipanalangin mo. There is only one way to know and to measure. Di, panalangin mo. Kung hindi mo ma-measure, lagi po natin ipapanalangin yung ating kapwa. Kung sa tingin mo, hindi siya maalam, and then pray for her. Pray for him. Amen. And wag mo silang anong tawag po doon? Iko-condemn. Huwag natin silang iko-condemn. Mga kabiyaya, Sister Greg, huwag natin silang iko-condemn. Dahil we never know their battles. Hindi natin alam kung anong labanan meron sila. Amen. At hindi po natin alam kundi ang kaya nating gawin ay ipanalangin sila at dalhin sila dun sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Yakapin mo, yakagin mo, akayin mo, patungo dun sa pananalig na sa tingin mo'y meron ka. Amen. But do not compare your faith to them. Amen. Ayan, tayo mimik na. Ay. Praise God. Put our confidence only in Jesus. Marami pong mga karanasan. Ako, I personally, may mga tinignan din akong tao, pero may nakita akong mga hindi tama. Naranasan ko po na ma-disappoint. Naranasan ko po na mawala ng gana. Ayun po yung term mo. Minsan nakakawalang gana kapag tumingin ka sa tao tapos hindi mo nakita yung inaasahan mo sa kanya, mawawalan ka ng gana eh. Pero kapag nakatingin ka lamang dun sa Panginoong Jesus na siyang pinagmumulan ng pag-ibig, siyang pinagmumulan ng katwiran, pinagmumulan ng katapatan, ikaw ay laging magiging masigasig sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Amen? Lagi kang magiging malusog, lagi kang magiging malakas, lagi kang magiging maligaya, at lagi kang excited na pumunta sa bawat gawain at maging kabahagi ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen. Lagi lang po nating tingnan ang ating Panginoong Jesus. Iwasan po natin na tingnan ang kahinaan ng tao. Amen.
Lagi lamang sa ating Panginoong Yesus. Sabi ni Paul in verse 8, I lost my confidence. So when Paul lost his confidence, anong ginawa niya? He humbled himself unto Jesus. Amen? Paano nangyari yun? Paano ba nangyari na nawala yung pagmamalaki ni Paul sa kanyang sarili? Isang pagkakataon po, in Acts, hindi ko na ilagay dito, I think chapter 9 po ata yun, yung si Paul na-encounter na si Jesus. Yan, para sa mga nakabasa po nun. Diba, when Paul is going to Damascus, ayan. Nung papunta po si Pablo, o Saul pa po siya noon, si Saul, he is going to Damascus para puntahan lahat ng mga Kristiyano, ibalik, at para patawan ng kaparusahan. Ayan, papunta siya doon sa Damascus. There is a sudden, or there's a lightning po ba yun? There's a light na tumama kay Saul, and then he fell down from his horse, at siya ay nabulag. Amen? Di ba nabulag si Saul nun? Nung may matinding liwanag na nag-strike sa kanyang mga mata. And then, a voice told him, sabi niya, Saul, ayan, sabi niya, who are you? Sabi ni Saul, I don't know. Tinanong siya who are you? I don't know. Kita niyo po yun. Yung isang mapagmalaking tao, but when there's something that happened to him, bigla kang mag-humble yourself I don't know. Tapos nagtanong siya back dun sa voice na yun. Then who are you? Sabi niya, I am Jesus. I am Jesus. So that's the time Saul lost his confidence. That's the time Saul surrendered his life. That's the time Saul know that he is the weakest. Amen. And he is now facing the strongest. Amen. So naalis yung lahat ng pagmamalaki sa sarili ni Saul. So anong dapat natin palang gawin? When Saul was na-strike siya ng lightning, he fell down from his horse. And he humbled himself. Anong dapat natin gawin? We should fall down on our knees and humble ourselves to Jesus. Dahil alam po natin, we were nothing without Christ. Alam natin that we were nobody, but when Jesus became part of our life, we became somebody. Amen. We now receive the righteousness of Jesus. Kaya nakakaharap tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama sa langit, because of that righteousness that Jesus gave us. Amen. Kailangan po natin we humble ourselves. Kailangan natin we fall on our knees. Kailangan natin we surrender our life to Jesus so that you can put your confidence not in your flesh but in Jesus alone. Amen. Alisin po natin yung kayabangan sa ating sarili. Amen. Alisin po natin yung pagmamataas po natin sa ating laman. Because we are now living in spirit. Tayo po ay nabubuhay na sa Espiritu ng ating Panginoong Yesus. Amen? At kapag tayo lumalakad sa Espiritu ng ating Panginoon, sabi, you are my sons. Amen? Lahat tayo po ay mahal ng ating Panginoon. God loves us. Amen? Tayo iniibig ng ating Diyos. Amen? Kaya po patuloy po nating maging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Mahirap. Sometimes mahirap po no? Pero sabi nga po, it is not an overnight but it is a process. Proseso po ito. Proseso po ito ng iyong pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Sabi nga po, God is not after the quality of our faith, but God is after the endurance of our faith. Ano ibig sabihin nun? Naniniwala ka sa Diyos na siya ang magpapagaling. Pero ang tanong, hanggang kailan ka mananalig sa ating Panginoon? So that is the endurance of your faith. Until when you will wait. Amen? Hanggang kailan ka
maghihintay ng katugunan ng Diyos. So, ibig sabihin, it is not just the quality of your faith. Alam mo, maalab ka, alam mo, magtitiwala ka sa, alam mo, nananalig ka ng Diyos sa magtutustos. Pero kapag dumaan ng 2 linggo, 1 buwan, nagtitiwala ka pa rin ba sa ating Panginoon? Amen. That is the confidence in Jesus, the endurance of your faith. Hanggang kailan ka kakapit dun sa pananalig na meron ka? Hanggang kailan ka magtitiwala na merong Diyos na malaki na kayang magbago ng sitwasyon ng buhay mo sa iyong pamilya? Amen. Hanggang kailan ka mananalig sa ating Panginoon? Doon tumitingin ang ating Diyos. Doon siya, doon kumikilos ang ating Panginoon. Kung paano at hanggang kailan ka mananalig sa Kanya. Amen. So, ayan na pala, malapit na. Okay, how to put confidence in Jesus. So, balikan po natin in Philippians 3, verse 10. Nung binabasa ko po ito, sabi ko dun sa Philippians 3, Lord, ano bang mga supporting verse na pwede ko ilagay dito? And then, meron pala sa verse 10, inilathala ni Pablo, how to put confidence in Jesus. So, yun, naka-breakdown pala doon. Sabi niya, balikan po natin wala lang kasi tayo yung ano po. Verse 10. Sabi ni Pablo, unang-una, I want to know Christ. So you can put your confidence in Jesus if you know Christ. Kailangan kilalanin mo ang ating Panginoong Jesus. How can you put your confidence to someone na hindi mo kilala? Amen? Tama po? Paano mo pagtitiwalaan ko dahil sabihin nung nakasabay mo lang, sis, ihatid na kita pa uwi. Hindi mo naman kilala. Sasabay ka ba? Dahil wala kang pamasahe, sasabay ka na. Kahit hindi mo kilala. You should know Christ. Kilalanin natin who is Jesus in our life. Amen? Sino ba si Jesus sa buhay natin? We know that He is our Savior. We know that Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Alam natin yan. Kaya kailangan, sabi po sa Romans, saan na ba ito? 1 John 2, verse 3 to 5, basahin ko po We know that we have come to know Him if we keep His commands. Ayan. Kilala natin ang ating Panginoon kapag sinasagawa natin ang Kanyang mga utos. Ang Kanyang mga katuruan. It's easy to say that I know Jesus, but it's hard to follow His commandments. Amen. Madaling sabihin, kilala mo ba si Jesus? Yes. I know Jesus. Sinusunod mo ba si Jesus? Hindi ka na makasagot. Pero sabi sa 1 John 2:3, you know Him if you keep His commandments. Amen? Kailangan pala yun, Sister Jen, kailangan pala sumusunod ako sa mga katuruan. Sinusunod ko ang mga salita ng ating Panginoon para masabi ko na kilala ko ang ating Panginoong Jesus. Amen? Number 2, anong sabi dyan? Know the power of His resurrection. You put your confidence in Jesus if you know the power of His resurrection. Yung kapangyarihan kung bakit siya nabuhay na muli mula sa kanyang kamatayan. Meron pong power yung resurrection of Jesus. Because that is the foundation of our faith. Kung hindi nabuhay si Jesus, hindi tayo nananalig sa Kanya. Amen. Pero dahil siya'y nabuhay na muli, yung pananalig natin ay nailagay natin sa ating Panginoong Jesus. And that resurrection, sabi po, in 1 Corinthians chapter 15, verse 21 to 22, sabi dito, for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. So, ibig sabihin nun, death came through a man, si Adan yun. Amen? The resurrection of the dead comes also through a man, and that is Jesus. Amen? For as is Adam all die,
so in Christ, we will all made alive. So that's the power of resurrection. Tayo po ay mabubuhay muli kasama na ating Panginoong Jesus. Bagamat tayo'y namatay sa kasalanan, pero tayo bubuhayin muli ng ating Panginoon. Katulad kung paano siya nabuhay mula sa kamatayan. Amen? Pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Ganon din po tayo pagtatagumpayan natin at pinagtagumpayan na natin lahat ng kasalanan na meron. Dahil pinatawad na at ipinako na lahat ng kasalanan natin dun sa krus. Amen. Amen. So the resurrection proves that the penalty for our sins has been paid in full. So binayaran ng buong-buo ng ating Panginoon ng ating mga kasalanan and enables us to live by faith. Tayo po'y mabubuhay sa pananalig sa ating Panginoon. So that's the power of resurrection. Amen? Binayaran na ng ating Panginoon ng ating kasalanan at tayo po ay mabubuhay muli kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pangatlo, participation in His suffering. Kailangan pala makipag-participate kami, Sister Jen, sa suffering. Di ba tinapos na ni Jesus yun? Anong sabi dito sa Romans 8:17? Romans 8 verse 17. Now, if we are children, then we are heirs. So, tagapagmana po tayo. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering. Ayan. Magiging tagapagmana pala tayo if we share in His suffering. Amen? Magiging tagapagmana tayo ng Diyos at tagapagmana ni Jesucristo if we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Amen. Napakaganda no? Sa bawat pagtitiis, lagi pong merong bunga ng katagumpayan. Amen. Huwag mong isipin na lagi kang nakalugmok lang dun sa yung pagtitiis, puro kahirapan. Hindi. Merong katapusan ang kahirapan. Ayan ay katagumpayan at kasaganaan buhat sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan niyo po ang ating Diyos. Amen. Ano pang sabi? Balikan niyo po yan sa Philippians 3 kasi hindi lang po naipakita sa ating screen. Sa verse 10 po, sabi doon, become like Him in His death. So maging katulad din daw po tayo ng ating Panginoong Jesus in His death. Romans 6 verse 6 to 7. In Romans 6 verse 6 to 7, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with Him. Amen. That we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. So, ibig sabihin pala, yung lumang ikaw, kasama na dun sa ipinako na ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi mo na dapat balikan yung lumang ikaw, yung dating ikaw. Amen? Dahil you have been set free. Pinalaya ka na ng ating Panginoon. And when you know that you have been set free, you know that you are confident in Jesus. Amen? Alam mo, malaya ka na. Alam mo na may kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon. Alam mo na you know Christ because you obey His commands, then you already have confidence in Jesus. Amen? Sige yan. Sige po, in conclusion, meron akong kwento. Sayang walang picture. Yan, may kwento po ako. Merong isa pong babae. May isang babae na umiigib sa ilog. So meron siyang timba. Ay, alam niyo yung timba. Ano pa ba ang term sa iba? Balde. Ayan. May balde. Yung para sa magtataho, yung nakasampa dito. Meron sa kanan, meron sa kabila, sa kaliwa. So, every day, every morning, pupunta siya dun sa ilog para umigib. Papunta, pabalik dun sa kanyang bahay. Medyo mahaba po. Malayo ang kanyang nilalakad. So, every day, punta siya sa ilog. Nag-iigib siya. Yung pagdating niya sa bahay, yung isang timba, alahati na lang ang laman. Yung isa, punong-puno. Kasi yung isa pala, ay bagong timba. Hinapok. Yung nasa kabila, ay butas-butas. So, ibig sabihin, mula sa ilog, papunta dun sa kanyang bahay, natulo yung tubig.
Dahil butas-butas to eh. Papunta, pagdating niya sa bahay, syempre isasali na niya yun sa malaking lalagyan. Everyday ginagawa niya yun. Years pass. Taon na ang binilang, ginagawa niya yun. Tapos, pagdating na isang araw, nahiya na yung timba, nagsalita na. Sabi niya dun sa babae, naawa na ako sa iyo. Araw-araw napapagod kang magbuhat sa akin. Ako naman, kalahati lang ng tubig ang kaya kong ibigay sa iyo. Dahil sira-sira na ako, bakit ayaw mo pa akong palitan? Sabi nung babae, alam mo, day 1 pa lamang, nakita ko na ikaw ay sira-sira, ngunit hindi kita pinapalitan. Bakit? Nakikita mo ba yung ating dinaraanan? Dito sa bandang kanan, nagtanim ako dyan ng mga buto. At sa aking pagdaan, unti-unting nadidiligan dahil sa iyo. Pero sa kabila, walang tumutubong halaman, walang tumutubong bulaklak. Bakit hindi kita pinapalitan? Because I use your weaknesses, ginamit ko ang iyong kahinaan para maging pagpapala sa iba. It's the same thing. Kahit ikaw ay nagkukulang sa harapan ng ating Panginoon, kahit marami kang kapintasan sa iyong sarili, but God did not give up on you. He used you. He used your weaknesses to be a blessing to others. So you only need to put your confidence in Jesus. And Diyos, hindi siya nakatingin sa iyong mga weaknesses. But God will use your weaknesses to be a blessing to others. Amen. Pwede kang palitan ng ating Panginoon. Pwede ka niyang iwanan. Pwede ka niyang sabihin, wag tong iligtas. Ito lang ililigtas ko. Pero hindi hinayaan ng Diyos sapagkat mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Do not look on your weaknesses. Huwag mong titignan na sira-sira ako, wala akong maitulong sa iyo. Pero yung mga kahinaan mo, ginagamit ng Diyos para ang Diyos ang maluwalhati at maging pagpapala ka sa iba. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. You should put your confidence in Jesus because Jesus will never, ever judge you. Jesus will never, ever leave you. Jesus will never, ever hindi ka niya iiwanan. Jesus will never disappoint us. But Jesus will use us to be with His kingdom. Even Jesus said, sabi nating Panginoong Jesus, you can do greater things than me. Amen. Kung si Jesus nagtitiwala sa iyo, bakit ikaw hindi ka magtiwala sa ating Panginoong Jesus? Nagtitiwala ang Diyos. Anak, kaya mo yung pinagdadaanan mo. Anak, kaya mo yung labanan na yan dahil nagtitiwala ako sa iyo. Kaya habang ikaw ay nasa labanan, habang ikaw ay nasa pagsubok na yung dinaraanan, magtiwala ka that God will never leave you. Hindi kayo iwan ng ating Panginoon. Gagamitin ng Diyos lahat yung mga labanan na yan for you to grow, for you to be a blessing to others. Amen. And for you to realize that you are nothing, but because of Jesus, our labor will not be in vain. Sabi nga po, buksan nga po natin, in 1 Corinthians 15:58, sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ating ginagawa para sa kaluwalhatian natin, Panginoon, hindi po mababaliwala. Lahat yan nakikita ng Diyos at ang Diyos ang magre-reward po sa atin. Amen. Isaiah 30 verse 15. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na. Isaiah 30 verse 15, sabi dito, for thus saith the Lord, the Holy One of Israel, in returning and rest shall be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. Amen. In quietness and in confidence. Ibig sabihin ka pala, pag nagtitiwala ka sa ating Panginoon, there is peace. Kapag nagtitiwala ka sa ating Panginoon, there is quietness.
You rest in our God. May kapahingahan sa ating Panginoon. If you just put your confidence in Jesus, you will experience that rest in His presence. Amen. Rest in His presence, mga kapatid. Rest in the presence of our Father. Mamahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Put our confidence in Jesus. Amen. May iiwanan ako sa inyong tanong, who do you belong to? Where do you put your confidence into? Just declare, I belong in God's kingdom because Jesus already paid my sin. Amen. I belong in God's kingdom because Jesus already paid my sin. Binayaran na ng ating Panginoon lahat ng kasalanan mo noon at magiging kasalanan pa po natin. Lahat yan binayaran na ng ating Panginoon. And the gospel is not you become first. What is the gospel? It is the good news. It is the love of God. Amen. At hindi po sinasabi din ito na you should become first like this so that you will belong to us. Hindi. Anong sabi ng gospel? The gospel is you belong in the kingdom so you can become. Naunawahan natin, kabilang ka sa kingdom of God so that you can become an ambassador of Jesus. You can become a royal priesthood. You can become a peculiar people. You can become a holy nation. You can become a champion because of Jesus. You can become a champion if you put your confidence in Jesus Christ. Amen. Amen. And nothing can ever change the love of God for all of you. Walang anuman na makakapagbago ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ang dapat lang natin gawin, go back to the basic, the love of Jesus. That is the love of Jesus. Hallelujah. Kaya sige po, surrender our life once again to the Father. Surrender our life and receive Jesus in our lives. And experience the power of the Holy Spirit to manifest in you. Experience the authority of being a child and sons of God. Experience the abundance of being an heir of the kingdom of God. Maranasan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Do not put your confidence in people. Do not put your confidence in prince and chariots. Just put only your confidence in God. Just put only your confidence in Jesus. Put your confidence on what Jesus has done at the cross. His blood, His bruise and His wounds. Ito'y nagpapagaling. Ito'y nagpapalaya. Ito'y nagpapaunlad. Ito'y nagbibigay ligaya. Hallelujah. 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 Shakadadahiya. Kadadadaya. Kadadada. Shakadadadaya. Shakadadadaya. Kadadadaya. Kadadadadaya. Shakadadadaya. Kadadadaya. Kadadadadaya. Kadadadadaya. Oh, shakadadadaya. Kadadadaya. Kadadadahiya. Kadadadaya. Kadadadadaya. Surrender your life to Jesus once again. At hindi nagsasawa ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagsasawa na yakapin ka. Hallelujah. Surrender your life right now, right now. Oh God, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kaligayahan. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming karunungan, Panginoon Jesus.
humble ourselves before you. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang pagmamataas. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang pagmamayabang sa aming sarili. But God, humble ourselves, oh God. Oh, Holy Spirit, we want to experience the manifestation of the fruit of the Spirit in our life. Hallelujah, hallelujah. And want to experience the miracle for us to be the blessing to others, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Renew our mind. Hallelujah. Renew our mind. Open our hearts and fill us with the love of you, oh God. Fill us with your grace. Fill us with your love. Hallelujah. 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 God will never put you to shame. Hindi ka ipapahiya ng ating Panginoon. Just trust Him. Just put your faith in Him. Just walk with Him. At ipapanalo ka palagi ng ating Panginoon. Ipapanalo ka palagi ng ating Panginoon. You will experience the victory. Victory, victory, and you are a champion in the name of Jesus. Kaya Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nagsuko ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil pinaalala mo muli sa amin ng iyong pag-ibig. That we will go back to the basic of your love, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. At maranasan po ng lahat ang pagsama ng banal na Espiritu. Ang kapangyarihan, ang kagandahan, ng mabuhay na ikaw ang aming kasama. Salamat po, itinataas po namin ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.